Imagine mo to, isang araw, biglang may 32 na Eurofighter Typhoon na nakapark sa Villamor o sa Clark, fully armed, twin engine, at handang-handa na protektahan ang West Philippine Sea. Parang pelikula no? Pero ito, totoong nangyayari ngayon. Kumusta mga kababayan? Welcome back sa channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung malaking balita mula sa DSA 2026 sa Malaysia. Si Leonardo Aeronautics, kasama ang Eurofighter Consortium, todo porma sa pag-offer ng 32 units na Eurofighter Typhoon Tranche 5 sa Philippine Air Force. 32 jets. Hindi biro yan. Dalawang buong squadron na yan. At ang tanong ngayon, magiging realidad ba ito o isa na namang what if lang sa ating modernization program? Tara, pag-usapan natin ng maayos, walang chismis, puro facts at analysis. Ano ba talaga tong Eurofighter Typhoon? Para sa mga hindi pa familiar, ito yung 4th generation plus fighter jet na binuo ng 4 na bansa, UK, Germany, Italy, at Spain. Isa ito sa pinakamabilis, pinakamalakas, at pinakamaraming armas na kayang buhatin sa kanyang klase. Sa article na lumabas sa DSA 2026 Show Daily, sinabi ni Tommaso Pani, Senior VP for Marketing and Sales ng Leonardo, na seryoso sila sa Philippines. May 2.5 taon na raw silang nakikipag-usap sa ating mga authorities. Hindi lang basta nagpapadala ng brochure, may ongoing dialogue na talaga. Ano ang offer nila? Hindi lang yung eroplano mismo. Kasama na raw ang technology transfer, industrial cooperation, pilot training, at localized support. Gusto nilang maging long-term partner tayo, hindi lang customer. Parang sinasabi nila, kukunin nyo to, tutulungan namin kayong maging mas malakas pa sa susunod na 10 taon. Bakit daw maganda ang Typhoon para sa atin? Una, twin engine siya. Sa isang archipelago na puno ng dagat at bigla ang masamang panahon, importante yan. Kapag may problema ang isang engine, may backup pa rin. Mas safe para sa ating mga piloto. Pangalawa, malakas ang payload niya. Kaya niyang magbuhat ng maraming missiles, air-to-air at air-to-ground. May advanced iscan radar, electronic warfare suite, at sobrang ganda raw ng aerodynamics at kinetic performance. Sa madaling sabi, mabilis siyang umakyat, mabilis lumiko, at mahirap habulin. Sinasabi rin ni Pani na ang existing users ng Typhoon, average availability rate daw nila ay above 80%. At ang buong fleet, lampas na sa 1 million flight hours. Ibig sabihin, proven na to sa totoong labanan at mahabang operasyon. Ngayon, compare natin sa ibang competitors na nasa shortlist ng PAF. Una, ang F-16 Block 70-70 Seconds Viper. American ito, marami nang gumagamit sa buong mundo, at medyo mas mura kumpara sa Eurofighter. Single engine nga lang siya. Maraming Pinoy ang natatakot dito kasi kapag nasira ang engine sa gitna ng dagat, medyo delikado. Pero marami ring nagsasabi na reliable naman daw ang F-16 kung maayos ang maintenance. Sunod, ang Saab Gripen. Swedish ito, mas mura din, at very modern. May AESA radar din, at sikat sa cost effectiveness. Pero mas maliit ang payload kumpara sa Typhoon at mas maikli ang range. Para sa ilan, parang budget high-performance fighter, at ang kay KF-21 Boramae naman mula sa South Korea. Ito yung bagong bata sa block. Half-stealth na raw ang itsura, at mas bago kaysa sa Typhoon. Pero hindi pa ganap na operational sa ibang bansa, kaya medyo may risk pa sa maturity ng sistema. Sa article, medyo mayabang si Pani. Sabi niya, mas aligned daw ang Typhoon sa requirements ng Philippines kaysa sa iba. Dahil sa vast oceanic environment natin at extreme weather, kailangan daw ng aircraft na may superior performance at redundancy. At doon daw nanalo ang Typhoon, pero syempre, hindi naman madali ito. May budget consideration din. Ang Typhoon ay mas mahal kaysa sa F-16 at Gripen. Kaya kailangan talagang maging sulit ang buong package, hindi lang yung presyo ng eroplano kundi pati yung training, spare parts, at long-term support. Isa pang malaking selling point ni Leonardo, gusto nilang magkaroon ng industrial involvement dito sa Pilipinas. Posibleng magtayo sila ng maintenance facility, mag-train ng local engineers, at posibleng maging hub pa ng Eurofighter sa Southeast Asia. Kung mangyari yan, hindi lang tayo bibili ng jet,
magkakaroon din tayo ng teknolohiya at trabaho para sa maraming Pilipino sa aerospace sector. Ngayong 2026, nasa critical stage na ang ating MRF program. May FA-50PH na tayo, at darating pa ang mga Block 70 variants. Pero para sa tunay na air superiority at deep strike capability laban sa mas malalakas na kapitbahay, kailangan talaga natin ng mas malalaking multirole fighters. Ang tanong ngayon sa maraming defense enthusiasts, sino ba talaga ang mas bagay sa atin? Kung priority mo ang numbers at mabilis na delivery, malamang F-16 ang panalo. Kung priority mo ang cost at modern avionics, baka Gripen. Kung priority mo ang performance, payload, at future-proofing sa maritime domain, malakas ang Typhoon, pero sa totoo lang, marami pang factors. Political relations, financing package, offset deals, at kung gaano kabilis ma-deliver ang jets. Hanggang ngayon, wala pang official announcement kung sino ang shortlisted o kung sino ang leading bidder. Si Tommaso Pani, sa interview, mukhang confident. Sabi niya, malaking hakbang ito para sa Typhoon kung makukuha nila ang Pilipinas. Dahil kapag naging customer tayo, posibleng sumunod pa ang ibang bansa sa rehiyon. Para sa atin naman bilang Pilipino, ang importante ay kung ano ang makakapagbigay ng pinakamalakas na deterrent sa West Philippine Sea. Hindi na tayo pwedeng maging reaktibo lang. Kailangan natin ng credible combat air patrol, interception capability, at strike power na makakapagpaisip ng 2 beses sa sinumang gustong manggulo sa ating karagatan. Kung matutuloy ang 32 jet deal na ito, magiging isa ito sa pinakamalaking defense acquisition natin sa modern history. Hindi lang basta pagbili ng eroplano, ito ay pagbuo ng isang buong capability na magtatagal ng dekada. Siyempre, marami pang kailangang ayusin. Budget approval sa Congress, final negotiations, at technical evaluations. Pero ang maganda, mukhang seryoso na talaga ang Eurofighter Consortium. Hindi na sila basta nagpo-post sa social media. Nasa exhibition na sila, may full-page article pa sa Show Daily. Bilang Pilipino, sana mapagpasyahan natin ng matalino. Hindi base sa hype o sa kung sino ang mas maganda ang itsura ng jet. Kundi base sa kung ano talaga ang kailangan ng Philippine Air Force sa susunod na 30 hanggang 40 years. Kung ikaw ay tagahangad ng malakas na Air Force, ano sa tingin mo? Typhoon ba o mas gusto mo pa rin ng F-16 o Gripen? Comment down below ang opinion mo. Gusto ko basahin ang mga thoughts nyo, at kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para updated ka sa lahat ng latest sa Philippine Defense at Regional Security. Maraming salamat sa panunood mga kababayan. Stay safe, stay informed, at sana maging malakas na ang ating hukbong himpapawid sa lalong madaling panahon. Hanggang sa susunod na video.